dakila. Purihin ang kanyang anak, kahit nagkasala ang tao, minahal niya pa rin ang lubusan. Purihin mo ang Panginoon, dakilain ang kanyang anak. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang ika-37 linggo ng pagkamulat sa bilangguan na may temang ang simbahan katuwang ng VIPS, kaagapay sa pagbabagong punong-puno ng pag-asa. Hinihimok tayo ng simbahan na abutin ang mga nangangailangan, lalo na ang mga bilanggo na muling magdala ng liwanag ni Kristo sa mga nasa kadiliman at hayaan silang maranasan ang nagliligtas na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahabaging pag-ibig at paglilingkod. At bilang isang simbahan na naglalakbay, tayo ay pag-asa at kaagapay ng isa't isa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan. Ang mga nalabi sa Israel, narito sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay. Ang mga inang may pasususuhin, pati yaong malapit ng mga anak, sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin ng maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natutuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at tinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. May nahunyang napapakitunguhan ng mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang umihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas sa kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman,
ayon sa pagkaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong niya sa kanya. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Sabi sa ating salmo na tugon natin, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Sa ating unang pagbasa, ikalawang pagbasa, at sa ating banghelyo, narinig natin kung papaano din nagkaroon ng dakilang gawa ang Panginoon. Sa unang pagbasa, narinig natin yung propesiya tungkol sa palalayain na ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin ng ibang bayan. Mula sa exile, sila ay pababalikin na sa lupang pangako. Sa ikalawang pagbasa, narinig na natin kung papaano ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang saserdote, ay nagmula din sa atin, sa ating mga tao. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung gaano kadakila ang ginawa ng ating Panginoon nung ibinigay niya ang paningin ng bulag na si Bartimeo. Mga kapatid, marami tayong matututuhan tungkol sa karanasan ng buhay ni Bartimeo. Unang-una,
ang ginawa ni Bartimeo ay nagsusumigaw. Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At binigay naman ng Panginoon ang habag kay Bartimeo. Isang bagay na hindi dapat tayo maghinawa na gawin ay yung pagsusumigaw at pagtawag sa ating Panginoon. Pagtawag sa ating Panginoon. Kung tatanungin natin yung sarili natin, tuwing kailan ba tayo tumatawag sa ating Panginoon? Tuwing kailan ba natin siya kailangang tawagin? Baka naman kapag ka talagang nalulugmok na tayo. Baka naman kapag ka talagang wala na tayong choice, saka tayo natututong tumawag sa ating Panginoon. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating ebanghelyo na kahit na anong mangyari, na kahit na anong kondisyon ng buhay natin, matuto tayong tumawag sa ating Panginoon. At sa ating pagtawag sa ating Panginoon, hindi rin naman nalalayo yung karanasan ni Bartimeo. Sa kanyang pagtawag, merong mga pumigil sa kanya. Merong nagsabi, tumahimik ka. Marami nagpatahimik sa kanya. Sa ating pagtawag sa ating Panginoon, marami din namang pwedeng magpatahimik sa atin, di ba? Kapag tayo minsan nag-iisip na magsimba, magsisimba kaya ako? Yung nasa isip natin, sinasabi sa atin, tumahimik ka. Marami ka pang gagawin. O di kaya naman sinasabi ng isip natin, tumahimik ka. Marami ka pang dapat tapusin. O minsan naman, tumahimik ka, tamad ka, huwag kang magsimba. O di kaya naman sa isip natin, tumahimik ka, huwag kang magsimba dahil makasalanan ka. Mga kapatid, minsan, kung hindi man yung sarili natin, yung pumipigil sa atin sa pagtawag sa Diyos, minsan yung kapwa din natin. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin, di ba? Na kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan sa kapwa natin, lalo na kung pamilya natin, minsan hindi tayo makalapit o makatawag sa Diyos. Pero pinapakitaan din tayo ni Bartimeo ng halimbawa na sa kabila ng pagpipigil ng iba, sa kabila ng pagsasabi ng iba na tumahimik ka, anong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin siya. Nagpatuloy siyang tumawag sa ating Panginoong Jesucristo. Nagpatuloy siyang tumawag ng Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At yun yung tinuturo sa atin ni Bartimeo ngayon. Huwag tayong magsawa, huwag tayong tumigil sa pagtawag sa ating Panginoon. Pangalawa, sinabi sa kanya ng ating Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Yun din yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon ngayon. Ano yung gusto mong gawin ko sa iyo? Pero yung tanong niya ito, yung tanong ng ating Panginoong Hesus na ito, ay hindi lang naman pagtatanong kung ano ang gusto niya na gawin sa atin o kung ano yung gusto nating gawin niya para sa atin. Sa pagtatanong ng ating Panginoon na anong gusto mong gawin ko para sa iyo, ibig sabihin nito, alam niya ang kaibuturan ng ating puso at isip. Alam niya ang pangangailangan natin. At alam niya ang pangangailangan natin dahil siya ay katulad din natin, tao. Ang ating Panginoon ay naging tao at nanatiling tao. Kaya nga, di ba, kanino tayo humihingi kapag meron tayong pangangailangan? Lumalapit tayo sa Panginoong Jesus Nazareno. Dahil sino ba naman yung makakaintindi sa atin? Walang iba kundi yung tao rin. Kaya nung tinatanong niya sa atin, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo, lagi nating tatandaan. Ang tanong na iyon ay hindi lang pagtatanong sa atin kung ano yung kailangan natin, pero pagpapahayag din iyon na siya ang nakakaintindi sa atin. Mga kapatid, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Bartimeo
ay hindi lang naman noong bumalik yung kanyang paningin. Ang pinakamagandang nangyari sa kay Bartimeo ay noong sumunod siya sa ating Panginoon. Kaya nga dito sa bandang huli ng ating Ebanghelyo sinabi, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. At sabi doon, o sabi dito, noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mula sa pagiging bulag, nung nakita niya o nung nakatagpo niya ang ating Panginoon, nagkaroon siya ng paningin. At mula sa pagiging nasa isang tabi lang, ngayon naglalakad na siya ng malaya. At mula sa pagiging hindi kilala, ngayon nakilala niya si Jesus at kasama niyang naglalakbay. Sa madaling salita, siya ay naging tagasunod din ng ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon ay nagkakaroon ng panibagong buhay. Nagkakaroon ng mas malalim at mas makahalugang buhay kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, patuloy nating pagnilayan ang tanong ng ating Panginoon. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? At patuloy nating ibigay sa Kanya lahat ng ating pangangailangan. At nawa, katulad ni Bartimeo, patuloy tayong bigyan ng Panginoon ng grasya na kailangan natin. At sa ating pagtanggap ng mga grasya na iyon, nawa, patuloy din tayong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at mahihirap. Kaya ating pagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeo, ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating itutugon, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng iyong mapagpalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo na matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin namin gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Correction, mga gobernador ng lalawigan,
at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan, upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasa subok, laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin, upang magbago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob sa iba't ibang dahilan, ay dinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, batid naming ikaw ay nalulugod kapag kami na iyong mga anak ay bumabaling sa iyo. Iunat ang iyong mga kamay sa pagpapagaling at hawakan ang lahat ng aming mga kapatid na bilanggo at tulungan silang mamuhay sa panibagong buhay. Idinudulog namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At pagkabuhay, aming inubosong Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pinapatay kasi mo pagamanan.
Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pigining mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siya ring aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh